Kilala ang village na ito dahil sa cover court na sentro ng lahat ng okasyon. Dito ginaganap ang kapistahan, pagpupulong at laro. Pero may bahagi ito na iniiwasan ng marami. Ang sulok sa bandang kanan ng court malapit sa lumang pader na hindi na pinipinturahan simula pa noong milenyas. Nitong nakarang linggo, may 3 kabataan na nagliligpit pa ng mga upuan matapos ang paghahanda para sa darating na kapistahan. Habang nagbubuhat sila, biglang namatay ang 2 ilaw sa bandang kanan ng court. Narinig nila isang mahina pero malungkot na tunog ng pag-iyak ng isang bata galing mismo sa likod ng lumang pader. Akala nila ay pusa o hangin hanggang sa nakita nila isang anino nakatayo sa likod ng rehas, nakasuot na kupas na puting damit, nakayuko at parang nagdarasal. Nang tanungin nila kung sino iyon, biglang tumahimik ang lahat. Walang sagot, pero naramdaman nila na ang bigat ng hangin at ang lamig na tumatagos sa kanilang mga buto. At dahil doon, mabilis silang lumabas at isinara ang gate. Kinabukasan, nagtanong sila sa admin. "Nay, may nakatira po ba sa likod ng pader na iyon?" At ito ang isinagot ng admin. Noong hindi pa naitayo ang court, doon nakatayo ang maliit na kapilya. At sa pagkakaalam ko, merong isang bata nga doon na nakatira. Pero nung isang gabi ng bagyo, hindi na siya nakalabas ng buhay nang bumigay ang bubong nila. Mula noon, tuwing malapit na ang kapistahan o kapag may ginagawa sa court, lumilitaw siya. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman siya nananakit, kundi parang nagbabantay pa rin sa lugar na naging tahanan ng kanyang pananampalataya. May isang residente dito na nagkwento. Si Marco. Pauwi galing trabaho, 9:00 ng gabi at katatapos lang ng malakas na ulan. Habang papalapit siya sa tulay, nakita niya sa gitna isang batang lalaki, mga 7 o 8 taong gulang. Nakasuot ng kuskusing damit na parang basang-basa, nakatalikod at nakadungaw sa malalim na tulay. Sumigaw siya. "Bata! Bakit ka nandyan? Delikado dyan!" Pero hindi ito nilingon ng bata. Ang narinig niya lang, mahina at nanginginig na boses. "Nawawala po ang laruan ko. Nahulog po sa ilalim." Nang siya ay papalapit na sa bata at para tulungan, pero nang lumingon na ang bata, doon siya kinilabutan. Wala itong muka, walang mata, walang ilong, walang bibig. Puro makinis at maputlang balat lang ang nakita niya. At biglang namatay ang ilaw ng poste. Umihip ng napakalakas ang hangin at narinig niya ang malakas na lagagpak na parang may nahulog sa tubig. Pero wala naman siyang nakitang tumalon. Nang bumalik ang ilaw, wala na ang bata.